Hello po. Magandang gabi sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Cora. Rural health nurse po ako sa isang medyo liblib na lugar dito sa Visayas. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo para na lang din maprotektahan yung mga tao dito. Matagal na po itong nangyari. Siguro 27 years old pa lang ako noon at 40 na po ako ngayon. Pero ito lang po kasi ang nag-iisang experience ko sa mga aswang. Doon po sa lugar na yon, hindi talaga malapit sa mga malalaking ospital. Ang kadalasang gawi ay sa center pumupunta. Tapos kami ang magko-coordinate sa mga ambulansya sa malalaking ospital. May doktor din naman po kami sa center. Pero ang gamit naman ang kulang. Kaya hindi lahat ng pangangailangan ng mga tao ay nasusolusyonan namin. Marami din pong matatanda doon kaya kadalasan yun ang pinupuntahan namin. Ngunit may isang bahay doon na mukha namang normal sa labas. Ngunit kinatatakutan ng ibang mga residente. May nakatira doong maglola at bali-balita sa baryo na aswang daw yung matandang babaeng nakatira doon. Kapag napapagkwentuhan ng maglola na yon, lagi kong pinabubulaanan sa kadahilanang mabait naman sila kapag dumadalaw ako sa bahay nila. Wala din akong napapansing kakaiba sa dalawang yon, kaya palagi ko silang pinagtatanggol. Ngunit kahit na anong pagtatanggol ang gawin ko sa maglola, hindi talaga mawala ang mga haka-haka patungkol sa kanilang dalawa. Yung mga nakatira malapit sa bahay nila, mga kamag-anakan lang din ng dalawa. Ngunit maging ang mga yun, aswang din ang turing dun sa matanda. Hapon ng Lunes yun, nagpapalista ako para sa pagbabakuna ng mga bata. Halos napuntahan ko na lahat ng bahay at ang pinakahuli ay yung bahay ng matanda. Hindi na ako qualified yung apo ng matanda para bakunahan pa kasi teenager na po yun. Parang 17 na ata. Dumaan lang talaga ako doon para kumustahin sila. Pagdating ko po doon, yung bata lang ang naabutan ko. Tinanong ko kaagad kung nasaan yung lola niya. Sabi naman nito, lumabas daw at nangunguha ng panggatong na kahoy. Sinabi ko na masyado naman na atang hapon para mangahoy pa. Tinanong ko kung anong oras babalik yung matanda. Ngunit umiling lang ang bata at sinabing hindi daw niya alam. Palagi naman daw ganoon ang sitwasyon. Ayon pa dito. Noon ko lang nalaman na madalas palang naiiwan sa gitna ng gabi ang apo ng matanda. Dahil nga gumagabi na, sinabi ko na lang na babalik na lang ako kinabukasan para dalawin sila. Tumayo na ako at lumakad na pauwi. Habang naghahapunan ay naikwento ko sa asawa ko yung nangyari. Naaawa kasi talaga ako doon sa apo ng matanda. Hindi ko na din kasi alam kung marunong ba yung magluto ng pagkain. Paano kapag naiiwan siyang mag-isa? Natawa lang yung asawa ko kasi sabi niya, paano pa daw lulutuin yung pagkain? Mahilig naman daw yung mga yon sa hilaw na karne. Nagalit ho talaga ako noon kasi parang nabastusan po ako sa komento ng asawa ko. Biglang bawi nga siya nung sawayin ko siya. Ganoon po kalala ang tingin ng ibang tao sa maglolang yon. Dumaan po ang isang taon at syempre dahil na din sa katandaan, nagkasakit yung matanda. Palagi siyang nagiging pasyente dun sa center. Sinasabihan na namin na i-refer namin siya sa pinakamalapit na provincial hospital pero ayaw niyang magpadala. Lagi lang niyang sinasabi na kung mamamatay, di mamamatay. Tatawa-tawa pa yung matanda noon. Pero kapag tinitignan ko naman yung apo niya, kitang-kita ko yung pag-aalala sa mukha niya. Iniisip ko nung una na pag-aalala yun sa kalagayan ng kanyang lola. Pero doon po ako nagkamali. Madaling araw po noon, siguro mga 2:00. Sa kalagitnaan ng himbing namin sa pagtulog, nagising kami sa malakas na kalabog sa pintuan namin. Tawag yun ng tawag sa pangalan ko. Nang buksan ng asawa ko yung pinto
Isang residente pala yung kumakatok. Pinapapunta ako sa bahay ng matanda kasi naghihingalo na daw. Sinabi ko na sandali lang, magbibihis lang ako. Sinabihan ko din yung asawa ko na tawagan yung doktor namin para pumunta agad. Hindi naman ganoon kalayo yung bahay ng doktor. Siguro mga 20 minutos na travel lang. Ngunit pagdating ko doon sa bahay ng matanda, huli na ang lahat. Wala na siya. Hindi ko po talaga naitago yung lungkot ko noon at napaiyak na lang. Makalipas siguro ang ilang minuto ay dumating na yung doktor. Pero naabutan na lang niya kaming nakalugmok sa labas ng bahay. Nagkaroon na siya ng ideya kung anong nangyari. Tinanong na lang niya ako ng oras ng pagkamatay at sinabing linisin na daw ang katawan at magpapatawag na siya ng morgue. Pumasok ako sa loob ng bahay at nadatnang nakatago yung apo niya sa gilid ng kusina. Aligaga siya na parang may inaabangan. Nilapitan ko muna yung apo ng matanda para i-comfort dahil mahirap naman talaga ang mamatayan ng kamag-anak. Sigurado din naman ako na itinuring na niyang magulang yung lola niya. Habang kinakausap ko siya, bigla na lang itong napahawak sa braso ko ng mahigpit at sinabing, nandyan pa siya. Nagtaka ako at tinanong kung sino. Ayon sa bata, nandyan pa daw ang lola niya. Sinabihan ko yung kapitbahay nila na nasa labas na samahan muna yung bata. Doon muna sila para malinis ko yung katawan ng matanda. Itong mga susunod na mangyayari ang nagpalaglag sa buong katawan ko na tila ba hinila yung kaluluwa ko palabas. Habang pinupunasan ko yung katawan, nagulat na lang ako nang biglang dumilat yung mga mata ng matanda at huminga ng malalim. Alam mo yung parang kakaahon mo lang sa tubig. Sobrang higpit nung hawak niya sa braso ko na hindi ako makawala sa kapit niya. Take note na ilang oras nang patay yung matanda. Kaya ganun na lang kagrabe yung takot ko sa nakita. Pagkahiga ng matanda, nakita ko na parang may gumagapang na bola sa lalamunan niya at bigla na lang tumalsik mula sa kanyang bibig. Nung makalabas yung parang bola na yun, dun lang bumitaw sa akin yung matanda at nawala na ulit ng malay. Dahan-dahan akong lumapit sa matanda para pulsuhan. Patay na ulit siya. Hahanapin ko pa sana yung tumalsik sa bibig niya para tignan kung ano yon. Pero nagulat na lang ako nang biglang may lumabas na malaking itim na ibon mula sa kusina papunta sa pintuan kung nasaan yung apo niya. Parang kasing laki ng manok yon at napakalaki ng pakpak. Hindi na ako nakakibunon. Tulala ako sa loob at parang hindi ko na alam kung ano bang nangyayari. Natauhan na lang ako nung marinig kong nagsisisigaw yung apo ng matanda sa labas. Tumakbo po talaga ako noon at ang naabutan ko na lang yung apo niyang nakasalampak sa sahig. Tinulungan ko kaagad siyang tumayo at tinanong kung nasaan yung kasama niya. Pero hindi ito umiimik. Mga ilang saglit pa, yung lungkot at takot nitong muka biglang napalitan ng pagkakalma. Kalmado lang siya na parang walang nangyari. Kahit nung inililipat na namin yung katawan ng lola niya, parang wala lang sa kanya. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung ayos lang ba siya. Sabi niya, oo daw, na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko maintindihan yung nangyari yun. Ngunit simula ho nun, naging iba na talaga yung ugali nung batang yon. Sabi nga nung mga nakakakita sa kanya na yung kilos niya katulad na nung sa lola niya. Hindi ko po alam kung paniniwalaan to ng ibang tao, pero ako ho kasi yung nandoon. Kaya 100% ko ho itong pinaniniwalaan. Makalipas lang ang ilang taon, umalis na din doon yung batang yon. Hindi na namin alam kung saan na napunta. Bali-balita sa amin nagpunta daw ng Maynila para magtrabaho. Pero wala namang nagpapatotoo. Ngunit isa lang ang sigurado din ng mga kapitbahay nila. Na sa kanya ipinasa
ang mutya ng aswang niyang lola. Lumipat daw siguro ng lugar para hindi na pagchismisan dito sa amin. Akala ko noon katahang isip lang ang mga ganitong pangyayari. Pero ngayon ho, alam ko na totoo silang lahat. Tawagin niyo na lang ho akong Alex. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa Batibat. Maraming nagsasabing demonyo daw ito o kaya isang masamang elemento. Ngunit may mangilan-ngilan din namang nagsasabing aswang daw ito o minsan nga alaga ng aswang. Nangyari itong karanasan ko nung 4th year high school student pa ako sa probinsya namin sa Pangasinan. NSTP subject namin yon at ang proyekto immersion tsaka cleaning program sa isang barangay sa amin. Nakaranas naman na akong bangungutin pero sa mga nauna kong karanasan, hindi ganito kalinaw ang nakikita ko at hindi din ganito kagrabe yung ginawa sa akin. Doon sa pinuntahan naming lugar, medyo bukirin talaga. Hindi ko nga matanto kung paanan ba yun ang bundok kasi sa isang banda, puro bukid. Sa kabila naman, puro gubat na. Hapon yun matapos mananghalian. Dahil wala naman kaming gagawin, sinabihan kami ng teacher namin na pwede kaming maglibot-libot sa paligid o di kaya sumama kami sa foster family namin doon. Nakagrupo kasi kami ng tig-3 tapos bawat grupo ay may tinatawag na foster family. Tuwing NSTP namin, doon kami agad dumidiretso. Tinitignan yung bahay nila tapos tumutulong na din. Nung sinabi ng teacher namin, pumunta na kami agad ng mga kagrupo ko sa foster family namin. Maganda yung pwesto ng bahay nila kasi sa bandang dulo yun ng barangay. Tapos yung likod bahay malapit sa ilog. Nang makarating kami doon, sakto din namang namita sila ng santol. Nakapagmerienda pa kaming magkakagrupo. Mga bandang 2:30 ng hapon, nagpasabi ako sa mga kagrupo ko na doon muna ako sa tabing ilog. Gusto ko kasing magmuni-muni at magpahinga na din. Narinig yun ng tatay ng foster family namin. Tawagin na lang natin siyang Tatay Ambo. Lumapit si Tatay Ambo sa amin tapos sinabi na huwag kaming masyadong lalayo at baka mawala kami. Paglagpas kasi doon sa lupa nila, medyo masukal na at maraming puno. Sinabi ko naman na doon lang ako sa may bukana malapit sa ilog. May malaking puno kasi doon na pwedeng pagpahingahan. Pumayag naman noon si Tatay Ambo. Ngunit habang naglalakad ako, patuloy pa din ito sa pagpapaalala sa akin. Nang makarating ako doon sa tabing ilog, ramdam ko yung presko ng paligid. Ibang klase yung katahimikan at banayad ang simoy ng hangin na tila ba hinihele yung katawan ko. Naupo na ako sa puno. May dala din akong saging noon na galing sa bahay ni Tatay Ambo. Pang merienda, sakaling magutom ako. Habang nakasandal ako sa puno, para ba akong may naririnig na nagsasalita kasabay ng hangin. Paulit-ulit yun. Sinasabi sa akin na matulog na daw ako. Matulog ka na. Sige na. Ipikit mo na yung mga mata mo. Babae yung boses. Gusto ko sanang mag-react sa narinig ko. Ngunit hinang-hina yung katawan ko sa antok. Gusto kong imulat yung mga mata ko ngunit hindi ko magawa. Ang tanging magagawa ko lang magpadala sa nakakahalinang boses nung babae. Sa pakiramdam ko, mga 30 minutos lang yun. Nagising ako doon pa din sa ilalim ng puno. Ganun pa din. Parang wala namang nagbago sa paligid ko. Ang katakataka lang, may nakikita akong babae na naliligo sa ilog. Tinititigan ko yung mabuti. Nagulat ako kasi kamukha ng uniforme namin yung suot niya. Kaya inaninag ko pa. Kilala ko yung babae na yon, sabi ko. Yun yung crush ko na si Arlene. Tinawag ko siya ng pasigaw.
Tuwang-tuwa akong makita si Arlene doon kasama ko. Tumingin naman siya sa akin habang winawagaywa yung kamay niya sa pagtawag sa akin. Pagkalapit ko sa kanya sa ilog, nagulat na lang talaga ako kasi bigla siyang naghubad ng damit at ibinato sa akin yung suot niyang t-shirt. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko. Akmang tatalon na ako sa ilog. Sinabi niya sa akin na wag na daw akong lumusong kasi mababasa daw kaming dalawa. E di sabi ko, sige. Umahon na si Arlene mula sa ilog. Tapos hinawakan yung kamay ko. Hinila niya ako pabalik doon sa puno kung saan ako nakahiga kanina at itinulak ako. Napaupo ako sa sahig kasi sobrang lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Habang nakahiga ako, bigla siyang pumatong sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Kasi syempre gusto ko si Arlene. Ayoko naman na sa ganito namin gawin yung mga ganitong bagay. Gusto ko maging espesyal ito para sa aming dalawa. Pero wala naman na akong magagawa. Nandyan na. Hinahanda ko na yung sarili ko sa mga magaganap. Pero habang palalim ng palalim yung tingin ko sa kanya, tila ba nag-iiba yung itsura ni Arlene. Tumutulis yung mga ipin niya. Tapos unti-unting lumalapad yung ngiti niya kasabay ng paglapad ng mukha niya. Parang lumulobo yung mukha niya na akala mo sasabog kapag hinawakan mo. Humihigpit din yung hawak niya sa liig ko na halos hindi na ako makahinga. Nagulat na lang ako nang ang maganda at balingkinitan kong crush na si Arlene naging isang dambuhalang halimaw na nakapatong sa dibdib ko. Tawa siya ng tawa noon kaya kitang-kita ko yung malaking bibig niya na may matutulis na ngipin. Sobrang diring-diri din ako kasi tumutulong na din sa mukha ko yung laway niya. Parang asong hayok na hayok at kung makadagan sa akin, akala mo sobrang gaan niya kasi tumatalbog-talbog pa siya sa ibabaw ko. Wala talaga akong kawala sa kanya. Kahit gusto kong kumawala, hindi ko magawa. Akala ko noon katapusan ko na. Pumikit na talaga ako at naghihintay na lang kasi kahit anong sigaw ko, walang lumalabas na tunog galing sa bibig ko. Matahimik na lang akong umiyak habang naghihintay ng katapusan. Maya-maya pa ay may narinig akong isang pamilyar na boses. Si Tatay ang buyon. Naramdaman kong parang may humihila mula sa paanan ko. Parang hinuhugot yung kaluluwa ko sa katawan ko ganon. Pero ang talagang gumising sa akin ay ang pakiramdam ng mahapdi kong binte. Napasigaw talaga ako noon pagkagising ko. Nagulat pa ako noon kasi puro dugo na yung pantalon ko. Kanina pa pala ako hinahampas ni Mang Ambo ng sanga ng bayabas. Iyon lang daw kasi ang mabilis na paraan upang makawala ako sa bangungot na yon. Hindi ka mayuyugyug o masasampal ng kahit sino para magising ka. Kaya pala mahapdi yung binti ko kasi puro sugat na pala. Pagkagising ko, 5:00 na ng hapon. Pauwi na pala kami at kaya pala ako hinanap ni Mang Ambo kasi kanina pa hanap ng hanap yung teacher ko tsaka mga kaklase ko. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari habang naglalakad pabalik sa bahay nila. Sabi sa akin ni Mang Ambo na batibat daw yun. Ang gawin ng mga yon ay tumira sa mga puno at mag-abang ng mabibiktima. Hindi ka man nila makakain sa totoong buhay. Pwede ka naman nilang kainin sa panaginip hanggang sa mamatay ang katawang lupa mo. Mabuti na nga lang daw at naabutan niya ako na hindi pa tuluyang namamatay. Pero hanggang ngayon po, hindi ko pa din ito makalimutan at sobrang maingat na ako sa mga lugar na tutulugan ko kasi ayoko na ulit makita ang halimaw na yon. Hello po sa lahat. Dalawa po kami ng asawa ko na gustong ibahagi ang kwento namin. Ako po si Lester at Joyce naman po ang pangalan ng asawa ko. Nangyari po ito nung ipinagbubuntis pa lang ni Joyce yung una naming anak. 3 na po yung anak namin
at natuto na kaming hindi gawin yung mga ginawa namin dati dahil sa pangyayaring ito. 2005 po yun. Siguro mga 5 buwan ng buntis yung asawa ko. 2004 po kami ikinasal at talaga namang excited kaming dalawa dahil halos 1 taon din naming trinabaho yung pagbubuntis niya. Foreman po kasi ako sa isang construction. Tapos si Joyce naman po ay teacher ng elementary sa public school dito sa amin. Isa na rin po siguro sa dahilan kung bakit hindi kami magkaanak-anak. Lagi kaming pagod sa trabaho. Pag umuwi kami sa bahay, kahit gusto naming gumawa ng baby, hindi nagagawa ng oras. Hindi naman ho kami pwedeng umalis sa mga trabaho namin sa kadahilan ng mahirap ang buhay. Bumubuo kami ng pamilya at malaki ang naitutulong ng sabay naming pagtatrabaho at parehas na pagpapapasok ng pera. So yun na nga po, nagkaroon kami noon ng pagkakataon na makapagpahinga nung minsang nagkasabay na off naming dalawa. Tapos na ako sa construction at may 1 buwang pagitan bago yung susunod. Sila naman, summer na, kaya magandang timing talaga. Umuwi kami noon sa probinsya ng asawa ko sa Romblon. Sobrang relaxed kami doon kasi tahimik talaga at syempre wala naman kaming ibang gagawin kung hindi planuhin yung mga gagawin namin para makabuo ng anak. Sinuwerte naman ho kami at nabuntis yung asawa ko. Tuwang-tuwa kami maging ang kanya-kanya naming mga pamilya. Doon ho kasi sa lugar namin, medyo malayo din ang ospital. May center naman. Pero syempre, iba pa din kung sa ospital ka talaga magpapacheck up. Kadalasan pa nga ho wala yung doktor sa center. At kung nandoon naman siya, pila bigas naman ho yung pila. Ubos po yung 1 araw nyo sa 10 minutong check up. Sinabi nung tiyahin ko na nakatira malapit lang sa amin. May kakilala daw siyang kumadrona sa kabilang bayan. Pwede naman daw na patignan doon yung asawa ko. Kasi madami naman daw na paanak yon at successful naman daw. Hindi naman ho talaga kami salat sa pera. Pero inisip naming mag-asawa na malaki ang matitipid namin kapag sa mga ganon siya nagpatingin. Alam ko hong maling-mali yun. Pero tinuloy pa din namin. Sinabi ko sa tiyahin ko na papuntahin yung kumadrona doon sa bahay namin na masayang-masaya naman niyang sinang-ayunan. Alam na po naming 5 buwang buntis na po yung asawa ko. Dahil nga bago kami lumipat doon sa kumadronang yon, nagpapacheck up naman kami sa center. Makalipas siguro ang 2 araw, kumakatok yung kapitbahay namin. Sabi, may naghahanap daw sa aming matanda. Sabi ni Joyce noon, baka yun na yung pinapunta ng tita ko. Di sinabi kong ituro yung bahay namin. Pero bago pa man makalampas ng bakuran yung kapitbahay ko, nandoon na sa likod niya yung matanda. Nagulat din kami kasi parang alam na alam niya kung saan siya pupunta. Bumati lang siya sa akin noon ng saglit tapos ibinaling agad yung atensyon niya sa asawa ko. Humawak agad yung matandang yun sa tiyan ni Joyce. Nawirduhan na po kami noon kasi parang obsessed siya na ewan. Ayoko pong mag-judge kasi hindi naman talaga ako judgmental na tao. Pero po, nanlalaki kasi yung mga mata niya noon na parang luluwa na sa mukha niya. Sakto din naman noon na biglang dumating yung tiyahin ko na nag-imbita doon sa matanda. Ang pinagtakhan ko lang, kahit kaharap na nung tiyahin ko yung matandang yun, bungad na linya niya sa akin . O ano, dumating na ba? Sabi ko sa kanya. Hindi mo ba kilala yung kumadrona? O nakita man lang? Sabi niya, nakita na daw niya yun. Di sabi ko, ito siya nasa harapan mo. Panandali ang nag-isip yung tiyahin ko at tinititigan yung matandang walang imig na nakikipagtitigan din sa kanya. Ay, kayo na ho pala yan. Matagal na kasi yung diba? Matagal na yon yung huli tayong nagkita. Oy, halina ho kayo. Tara na, dali. Hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko noon. Sa totoo lang po, dapat noon pa lang.
Nagduda na ako at hindi ko na pinagkatiwalaan yung reaksyon ng tiyahin ko. Lalo na yung matanda. Wala naman kasi siyang ibang ginawa kundi himas dito, himas doon. Parang pinaglalaruan lang ba yung tiyan ng asawa ko. Tapos bandang huli, nagbigay ng maliit na bote na may kulay berdeng tubig sa loob. Sabi nung matanda, inumin daw yun ng asawa ko. Kahit 2 hanggang 3 patak, ihalo sa tubig o kaya sa kape o gatas, depende daw. Ayon sa kanya, pampalakas daw ng kapit ng bata sa matres. Pagkaalis ng kumadrona sa bahay, kinausap ko ng masinsinan yung asawa ko kasi nakakadiri yung laman ng bote. Kalakalawang yung takip, tapos may mga kung ano-anong nakalutang doon sa likido na yun. Pagbukas namin ng bote, nakakasulasok yung amoy talaga. Ang lakas. Amoy dahon na amoy langis. Gusto ko na nga talagang itapon yon sa totoo lang. Pero parang nagayuma ata yung asawa ko. Kasi ipinipilit niya talagang makakatulong yon sa pagbubuntis niya. Dala na lang din siguro na unang anak namin to. Handa talagang gawin ng isang ina ang lahat. Maging matagumpay lang ang pagbubuntis niya. Matapos nung araw na yon, nagsimula na kaming makarinig ng mga naglalakad sa bubong ng bahay namin. Minsan pa nga, naririnig namin na parang may nagtutungkab ng yero. Alam mo yung tunog na parang nagkikiskisa na bakal? Gumagawa na siguro ng butas sa bubong namin. Takot na takot yung asawa ko noon. Kasi hindi mo naman masasabing pusa yun. Kasi ang bibigat ng mga yabag ng paa. Parang tao o malaking hayop. Nung naikwento namin yun sa kapitbahay, sinabi niya sa amin na sa kabilang bayan daw ay may bali-balitang may aswang at tumitirada daw ng mga buntis. Siyempre kabado kaming mag-asawa, kaya binigyan niya kami ng lana na nasa bote. Sabi nung kapitbahay namin, magandang pangkumpirma daw yun kapag malapit na ang aswang. Kukulo daw kasi yung lana kapag malapit sa amin ang mga nilalang na ito. Kinuha ko yun kahit hindi ako naniniwala sa mga aswang. Makalipas siguro ang 1 linggo, bumalik sa bahay yung matanda. Tinanong niya si Joyce kung iniinom daw ba yung binigay niya. Sabi naman ng asawa ko, oo daw. Pero nagpasabi si Joyce na sumasama daw yung pakiramdam niya, lalo na sa umaga. Morning sickness daw, pero mas malala. Parang lagi siyang naduduwal at masakit ang ulo. Sabi naman ng matanda, normal lang naman daw na maranasan yon. Di usap lang sila ng usap. Hanggang sa maramdaman kong parang umiinit yung bulsa ng suot kong shorts. Kaya dumukot na ako para tignan kung ano ba yon. Aba, nagulat ako. Yung binigay palang lana ng kapitbahay namin yon. At kaya pala mainit. Kumukulo na yung laman sa loob. Napansin siguro ng matanda na nakatitig ako sa kamay ko. Maliit lang kasi yung bote na yon, kaya kayang takpan. Nagsalita agad yung matanda at tinanong kung ano yung tinatakpan ko. Kaya sinabi ko, ito ho, sabay pakita ng maliit na bote na may kumukulong langis sa loob. Doon na din ako natauhan nun, sir. Kasi bilang ama, gusto ko ligtas yung mag-ina ko. Kaya sinabi ko sa matanda, kumukulo daw ho ito kapag may aswang na malapit. Nay, 3 lang ho tayo dito. Sino ho kaya sa ating 3 yung aswang? Halata mo dun sa matanda yung pagkagulat niya. Hindi niya siguro inasahan na may ganun kami sa bahay. Nagmadali itong iligpit yung mga gamit niya. At walang ano-ano'y nagtatakbo palabas ng bahay namin. Nagtinginan kaming mag-asawa sa gulat. Sabi pa namin na parang napatunayan namin na aswang yung matandang yon. Kinuwento namin kaagad sa tiyahin ko yung nangyari. Pati siya, napaisip din. Sabi niya, kaya pala iba yung itsura. Hindi daw yun yung nakita niya dati. Napag-alaman din namin na yung totoong kumadrona pala ay hindi na talaga nagpunta sa amin kasi nagkasakit daw at hindi na makabiyahe.
Naulinigan siguro ng aswang at nagpanggap siyang kumadrona para makain yung anak ko. Nagpa-check up ho agad kami kinabukasan at sa kabutihang palad maayos naman yung pagbubuntis ng asawa ko. Kahit ilang araw na niyang iniinom yung berdeng tubig na yon. Naging maingat na din kami, lalo na sa gabi. Laging may nakatabing itak sa kama namin, tsaka mga tabing sa bintana, tsaka sa kulambo. Laging may itim na tela na nakapatong sa tiyan ng asawa ko gabi-gabi. Naging tulog manok na nga din ho kami kasi kaunting kaluskos lang. Nagigising kaming mag-asawa. Nakalipat din ho pala kami ng tirahan. Nag-relocate na kami para mas ligtas. Sa ngayon po ay okay naman ang lahat. Pero hindi na nawala sa aming mag-asawa ang maging maingat sa mga taong makikilala namin. Lalo na yung mga papapasukin namin sa aming tahanan. Hello po Sir Ken at sa mga tagapakinig ng Scream PH. Tawagin niyo na lang po akong Ani. Hindi naman po talaga naniniwala ang pamilya namin sa mga aswang at mga ganitong klaseng nilalang. Hindi pa naman talaga kasi kami nakakakita ng aswang sa tanambuhay namin. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa paniniwala naming buong pamilya. Noong mamatay ang lolo namin. 2002 po ito nangyari. Umuwi kami ng Tacloban noon para sa lamay ng lolo ko. Tipikal naman ang senaryo sa lamay kapag may araw pa. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, tila ba palagi kaming binabalot ng takot. Hindi dahil sa may nararamdaman kaming kakaiba, kung hindi sa sari-saring kwentong naririnig namin mula sa mga bisita. Unang gabi pa lang ay mariin na nilang pinababantayan ang kabaong ng lolo ko. Nagpapalitan naman yung mga tito at tita ko sa pagbabantay dahil hindi na kaya ng lola ko na magpuyat at umupo ng mahabang oras doon sa tabi ng kabaong ni lolo. Ngunit sabi nung isang bisita, mas mabuti daw na palagi ang isara ang mga pinto at bintana, lalo na daw malapit sa kabaong dahil baka mawala daw ito. Nung una, takang-taka ko sa mga ganong komento ng mga tao. Kaya hindi ko na naiwasang tanungin yung nanay ko kung bakit. Sabi ni mama, bata pa raw siya ay matagal nang may haka-hakang may aswang sa lugar nila na ang hilig kainin ay patay na tao. Balbal daw ang tawag dito. Binibiro pa nga ako ni mama noon na dapat lagi akong matulog ng maaga kasi baka makita ko daw ang balbal kapag sinabayan ko silang magpuyat. Siyempre pinagtatawanan lang namin yon. Nag-ugat daw kasi yung kwentong yon nang mamatay ang isang kapitbahay nila sa baryo. Nung libing daw, pinabuksan ng pari yung kabaong para basbasan yung katawan bago ilibing. Nagulat na lang sila nang imbis na katawan ng tao ang nasa loob ng kabaong, ay katawan ito ng puno ng saging. Ayon pa sa kwento ng nanay ko, kapag pinapalitan daw ng balbal ang katawan ng tao ng katawan ng puno ng saging, nagmimistulang katawan daw talaga ito ng tao hanggang sa mailibing. Kaya ang gawin ng mga tao doon, simula nang mangyari yon, ay buksan muna ang kabaong bago ilibing ang katawan. Sa totoo lang po, medyo naapektuhan ako sa kwentong yon. Natakot, oo. Pero naniwala, parang hindi. 2 araw noon bago ilibing si lolo, dumating na yung iba niyang anak na nasa Amerika. Unang gabi nila doon, napansin agad nung isa kong tita na tila ba kakaiba yung amoy sa paligid. Una pa nga niyang tinanong sa amin, kung malapit daw ba yung bahay sa tambaka ng basura. Sabi naman namin hindi po at nagpatuloy sa pagtatanong na kung ano ba yung naaamoy niya. Ayon sa tita ko, amoy bulok daw. Amoy bulok na itlog. Amoy bulok na laman. Medyo mahadera nga yung tiyahin namin na yon kasi sabi niya, baka sanay na daw kami sa ganoong amoy kaya hindi na namin napapansin. Pero sa totoo lang,
Wala naman talaga kaming naaamoy kung hindi yung mga kandila tsaka yung mga bulaklak. Binaliwala lang namin yon dahil nga naiinis kami sa komento niya, maging yung mga kapatid niya. Yung isa nga naming tiyuhin ay sinabihan siya na nag-Amerika lang. Sumobrang arte na akala mo hindi naliligo sa ilog kasama ng mga kalabaw. Nagtawanan lang sila sa komentong yon, pero ako parang natatakot na kasi naiisip ko yung kwento sa akin ng nanay ko. Habang lumalalim ang gabi, paunti ng paunti yung mga bisita at kaming pamilya na lang ang natira. Natulog na yung mga kabataan noon ng bandang 1:00. Kasama na din ako doon. Matapos kong tumulong magligpit sa kusina ay natulog na din ako. Bandang 3:00 na siguro yun ng madaling araw. Nagulat na lang ako nang biglang nagsigawan yung mga tao sa labas. Naririnig ko din na para ba silang may binabato. Sa gilid lang kasi ng bahay ng lolo ko, maraming puno ng saging tsaka papaya. Lumabas na ako noon tapos nakita ko silang may binabato sa mga kumpol ng saging. Lumapit agad ako kay mama noon pero pilit niya akong pinapapasok sa loob ng bahay. Delikado daw. Pero dahil curious ako, hindi ako pumasok. Habang nakatayo at nakatingin sa sagingan, may nakita akong 2 pares ng matang umiilaw sa kadiliman. Parang matang pusa. Kulay dilaw. Pero nagliliwanag. Sumigaw ako na doon po sa kanan. Dahil doon ko nakita yung mga mata. Agad namang nanguna ang mga kalalakihan. Ngunit mabilis na wala ang mga matang yun. Nang matapos na ang kaguluhan, nagsilabasan ang mga kapitbahay namin. Sobrang ingay din kasi talaga. Sinabi ng mga ito na baka gustong atakihin ng balbal ang katawan ng lolo ko. Mahilig din daw kasing tumambay ang mga yon sa puno ng saging. Tinitignan ko nun kung anong magiging reaksyon ng pamilya kong hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Ayun, tahimik sila. Walang nagsabi na hindi yun totoo. Dahil harap-harapan silang sinalubong ng nilalang na yon sa lamay ng lolo ko. Matapos noon ay todo bantay na silang lahat sa bangkay ni lolo at nagpalibot na din ng asin malapit sa kabaong. Maging nung bago ilibing, binuksan din ang silipan ng kabaong upang masiguradong katawan pa din ng lolo ko yung nandoon at hindi katawan ng puno ng saging. Mabuti na nga lang at hindi natuloy ang pag-atake na yon dahil kung nagkataon, katawan na lang ng saging ang paglalamayan naming pamilya. Hello po sa mga nakikinig. Joshua na lang po ang itawag niyo sa akin. Maigsi lang po itong kwento ko tungkol sa na-experience namin nung mag-inuman kami ng mga tropa ko. Laganap naman po dito sa amin yung mga gumagalang maligno tsaka aswang na nangangain ng tao. Lalo na kapag naglalakad kang mag-isa sa gabi. Pero wala pa naman talagang nakakakita sa amin noon. Kaya wala lang din kaming pakialam. Maliwanag din naman po yung mga kalsada. Tsaka marami pa din namang tao kahit gabi na. Mga 11:00 na siguro yun. Nandoon kami sa harap ng tindahan ng nanay ng isa naming tropa. Nagpaalam naman kami na iinom kami. Sabi naman ng nanay niya, mabuti nang doon kami malasing kesa naman sa kung saan pa kami mapunta. Nagsimula siguro kaming mag-inom mga 7:00 na ng gabi. At nung 11:00 na lasing na talaga kami noon. Sabi nung nanay ng tropa ko na tawagin lang siya kapag may kailangan kami. At may limitasyon lang din kami noon na hanggang 12:00 lang kasi magsasara na sila. Nung medyo paubos na yung alak, sabi nung kasama namin, may nakikita daw siyang mga babaeng naglalakad papunta doon sa tindahan. E di nagsimula na yung kantsawa naming magkakaibigan. Madalang din kasi yung mga makikita mong babae na gumagala pa sa gabi. Di nga po kami nagkamali. 3 babae yun na nakaputing bestida na huminto sa harap ng tindahan. Hindi namin alam kung bibili ba o ano, pero nakatambay lang sila sa harap namin. Bumulong yung isa sa kasama ko na ayos nga daw
Kasi mistisahin yung mga babaeng yun. Makikinis talaga, parang artista. Nagsalita yung anak ng may-ari ng tindahan para tanungin kung bibili ba sila. Ngumiti lang yung isa, tapos umiling, kaya umupo na ulit yung tropa ko na yun. Mga 5 minuto siguro, umalis na din yung mga babae. Di na namin alam kung saan nagpunta kasi naglaho na lang talaga sila. Nagdesisyon na din kaming magsiuwian na. 4 kaming magkakasabay na naglakad pa uwi kasi magkakalapit lang naman yung bahay namin. Doon sa dadaanan namin, may parting madilim. Bago ka kasi makarating sa compound namin, dadaan ka pa sa sementeryo. Matapos naman nun, malapit na yung mga bahay namin. Habang naglalakad kaming 4, nakakarinig kami ng pagpagaspas ng malaking ibon. Sabi pa nga nung isa, grabe naman daw yun kasi parang eroplano na yung tunog. Dahil nga madilim, hindi namin makita kung ano ba yun. Ang sigurado lang kami, nasa ibabaw namin yun at sinusundan kami habang naglalakad. Nang malapit na kaming makalagpas sa sementeryo, nakita ulit namin yung 3 babae. Sinabi nung isa sa amin na parang naka-jackpot nga daw kami kasi nandoon na naman yung magagandang babae na yun. Lumapit kaming 4. Ngunit habang papalapit kami ng papalapit, nakikita namin na parang aakma silang aatake. Alam mo yung pwesto ng mga nagta-track and field? Grabe nga, isang kurap namin. Para silang tumakbo pero biglang nawala. Ang bilis kumilos. Napahinto kaming 4. Matapos nun, nakarinig kami ng mga lumilipad na malalaking ibon sa ulunan namin. Nung mga panahon po na yun ay nagtatakbo na kami palayo. Nung makatapat kami sa poste ng ilaw sa labas ng compound namin, nakita na namin kung ano yung mga lumilipad na yun. 3 malalaking ibon yun. May pakpak ng ibon, pero katawan ng tao. Tapos yung mga mukha nila, itsurang ibon din po talaga. Nawala po talaga yung mga lasing namin noon at nagtatakbo na pa uwi sa amin. Mabuti nga po at hindi kami nadali ng kung ano man yun. Kinabukasan, napagkwentuhan namin yun dun ulit sa harap ng tindahan ng tropa namin. Sabi nung nanay niya, kinari daw ang tawag dun o mas kilala din sa tawag na mandurugo. Magagandang dalaga na nagiging malaking ibon. Aswang daw yun, na ang paraan ng pagkain dadagitin ka at tutuka-tukain yung katawan mo hanggang mamatay ka. Grabe yung takot namin nun. Uso naman daw yun doon at matagal na panahon na din namang nawalang insidente ng mga namamatay dahil sa mandurugo. Ginawa na nga lang daw panakot yun sa mga kabataan doon sa amin, pero hindi nila akalain na may ganun pa din pala hanggang ngayon. Simula ho talaga noon ay hindi na kami nagpagabi sa kalsada at kung magiinuman man kami, sa loob na kami ng bahay ng tropa at magpapaumaga na doon para maiwasan lang na atakihin uli ng aswang.